So mga kaparokya, another day, another vlog na naman po tayo patungkol sa dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. Ilan sa mga topic natin mga kaparokya yung patungkol sa sinabi ng uncoverable star vice ganda sa It's Showtime last Wednesday episode na kung saan meron nga pong isang artista na tila hindi nakikipag-participate or nakikipag-cooperate sa segment nilang Laro-Laro Pick na kesyo mga kaparokya. Ayon kay Vice Ganda, ay nagpo-promote na nga lang po ito ng kanyang pelikula or yung kanyang teleserye. Ay nahihiya pa po ito. Kumbaga, hindi po nagkikipag-participate sa kanilang programa. At ilan pa po sa ating pag-uusapan ngayong araw ay yung patungkol sa Eat Bulaga host na na-feature nga po sa bansang South Korea. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po, mga kaparokya. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ko sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share niyo na rin ng sa gayon ay mas dumami po po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So mga kaparokya, ang first topic po natin ay patungkol sa pinost ng Facebook page ng Eat Bulaga under TVJ na kung saan ay nagkaroon nga po ng mini bonding ang mga Eat Bulaga host na sina Ian Red, Alan K, May Mendoza, Miles Ocampo at Riza May Dizon. So sabi dito mga kaparokya, ay nag-coffee break muna daw po ang ilan sa mga host ng pananghaliang programa ng Iconic Trio. So nasa coffee shop po ang ilan sa host nga po ng Eat Bulaga. Alam niyo mga kaparokya, minsan maganda rin po talaga magkaroon ng mga ganitong banding. Yung magkakagrupo, yung magkakaibigan, or even yung mga host, di lang po ng Eat Bulaga, kundi pati na rin po ng It's Showtime. Lahat po ng programa, mga kaparokya. In general naman po yan. Kasi nagkakaroon kayo ng pagkikilanlan at mas nakikilala niyo ba po ang isa't isa. Kahit pa paano mga kaparokya ay marirefresh po ang utak ninyo kapag nagkaroon po kayo ng ganitong samahan. Yung kahit pa po magkakaiba yung age ninyo, basta magkakagrupo kayo o nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, ay maganda din po ang ganitong banding. Mini banding man po yan, kahit hindi po kayo kumpleto, as long as magkakasama kayo, masaya po ang ganitong samahan. Kaya nakakatuwa mga kaparokya na makita ang mga host na ito sapagkat kahit nape-pressure po sila sa kanilang ginagawa, sa kanilang trabaho, ay nagkakaroon pa rin po sila ng time na maging masaya. So yun nga po, mga kaparokya, kahit sabihin po natin na naglalaro na lang po sa set ang mga host ng dalawang pananghaliang programa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga, ay mararamdaman pa rin po natin yung kanilang pressure. Nape-pressure din po yan mga kaparokya, lalo na nagkaroon sila ng pagkakamali sa kanilang hosting job. Kaya maganda rin po na magkaroon ng ganitong mini banding ang mga host. Kaya mga kaparokya, malaki rin po ang pasasalamat natin sa mga staff at personnel ng mga programa. Partikular nga po ng Eat Bulaga at ng It's Showtime dahil live nga po ang episode ng mga ito. Mostly po ay talagang live po ang episode ng dalawang noontime show. Lalo na nga po ang It's Showtime, araw-araw po ang live ng It's Showtime except pag meron nga pong importanteng gagawin ang mga host or mga special event na hindi po kailangan ng live episode. So, talagang thankful tayo sa mga staff, sa mga personnel, and even sa mga host
na talagang patuloy na nagbibigay kasiyahan sa ating mga kababayan, sa ating bansa. Samantala mga kaparokya na feature ang isa sa mga host or guest host ng Eat Bulaga na si Ravin Angeles at si Angela Muji. So sa mga dabarkats dyan mga kaparokya, for sure kilala niyo po si Ravin Angeles. Minsan nga po ay nag-guest host nga po ito sa Eat Bulaga. If I'm not mistaken, tuwing Friday po noong taong 2025. So ngayon po ay hindi pa po siya nakakapag-guest host sa Eat Bulaga. Pero mga kaparokya, we consider na dabarkats nga po ito si Ravin Angeles sapagkat naging bahagi or bahagi nga po siya ng pananghaliang programa ng mga legit dabarkats. Bakit kamo na feature ang Eat Bulaga host na ito? Sapagkat meron nga po silang ginawang movie or sabihin natin yung Philippine adaptation ng The Werewolf Boy ng South Korea na pinagbibidahan ito mga kaparokya ng South Korean actor and actress na si Song Joong Ki at Park Bo Young. At sobrang hit nga po ito noong taong 2012. So yun nga po mga kaparokya, napanood ko po ang movie ito sa SM North EDSA. 275 mga kaparokya yung halaga ng ticket ng pelikulang ito. At hindi ko po ikikwento kung ano po ang nangyari pero maganda po talaga ang Philippine adaptation ng movie nga po ng South Korea na The Werewolf Boy. At mga kaparokya, ang isa sa nagpaganda ng kwento ng movie ito ng The Werewolf Boy ni Ravin Angeles at ni Angela Muji ay yung artistang si Candy Pangilinan. Grabe, ang galing ni Candy Pangilinan sa movie ito mga kaparokya. Hindi ko na pagkikwento sapagkat baka ma-spoil ko lang po kayo. Pero the best po talaga. At sabi nga po ng isa sa nag-feature kina Ravin Angeles at Angela Muji, mahusay daw ang pagkakagawa ng Philippine adaptation ng Werewolf Boy. Ito nga po ay ang Osen at ang isa nga po ay That Chosen Daily. So grabe, para sa akin, hindi ka po i-feature kung hindi po maganda ang pagkaka-adapt or adaptation ng movie galing sa South Korea. So, tama po ang sinabi dito ng isa sa nag-feature nga po kina Ravin Angeles, yung Osen, na mahusay po talaga ang pagkakagawa ng Philippine adaptation ng The Werewolf Boy. At yun nga po mga kaparokya, sa cinematography ay tingin ko mas maganda po ang pagkakagawa ng Pilipinas kaysa sa South Korea. At sa kwento mga kaparokya, since napanood ko na din po ang The Werewolf Boy ng South Korea, ay hamak na mas maganda po ang gawa ng Pilipinas. Kaya kinocongratulate po natin mga kaparokya ang Eat Bulaga host or guest host na si Ravin Angeles at Angela Muji dahil para sa akin, napakaganda ng movie ng The Werewolf Boy sapagkat ang gagaling ng mga aktor, ang gagaling ng mga eksena at sabihin natin mga kaparokya, lalong pinatingkad nga po ito ni Miss Candy Pangilinan. Ang galing ni Miss Candy Pangilinan. Dalang-dala nito ang movie. Dalang-dala nito ang mga kasama niya sa nasabing pelikula. At ang galing din po mga kaparokya ng love team na sina Ravin Angeles at Angela Muji. For sure mga kaparokya, sa 100 or 275 pesos na halaga ng ticket ay hindi po kayo manghihinayang na napanood niyo po ang pelikulang ito. Dahil ako mga kaparokya, hindi naman in general na naiyak po ako. Hindi po ako literal na naiyak pero damang-dama ko mga kaparokya yung lungkot, yung saya ng pelikulang ito. Nandun na yung luha pero hindi po lumabas yung luhang yun dahil alam niyo naman po yung mga lalaki, mga kaparokya, hindi naman po ganun kalalim ang luha. Pero I guarantee you mga kaparokya, ito po ang pinakamagandang Philippine adaptation na gawa nga po ng Pilipinas
coming from South Korea or Korean movie. Hindi po kayo magsisisi. So yun nga po mga kaparokya, nitong nagdaang Miyerkules, I guess nga po, sa Laro-Laro Pit, sina Beauty Gonzales at Chris Bernal. At talagang hataw sa kasasayaw ang dalawang artista, yung guest artist ng GMA Network na kung saan ay nag-promote nga po sila ng kanilang teleserye sa nasabing TV station na The House of Lies. If I'm not mistaken, yun po ang title ng teleserye ng dalawang artista na guest nga po sa It's Showtime. At yun nga po napansin ni Vice Ganda na talagang hataw sa pagsayaw at hindi nga po nahihiya ang dalawang artistang ito. Bagay na tila nagparinig ang unkabogable star Vice Ganda sa artistang nagpo-promote na nga daw di umano sa kanilang programa ay nahihiya pa raw po ang artistang ito na nasa kabilang istasyon na raw. So ano kayang TV station ito? Malamang hindi po GMA dahil ang Showtime ay nasa GMA Network. So most likely sa TV5. So sino kaya ang nasa TV5 na artistang ito na maarte at hindi daw po nakikipag-participate sa It's Showtime? Kumbaga mga kaparokya ay nagpo-promote na nga lang daw po ay nahihiya pa. So, isa sa naiisip natin dyan mga kaparokya ay si Piolo Pascual. Meron din pong nagsasabi na si Janela Salvador. Pero again, hindi po natin alam kung sino po ang pinatutungkulan dito ni Vice Ganda. So, another issue na naman ito ni Vice Ganda sa isang artista. So, mga parokya, ano sa palagay ninyo? Tama po ba yung ganyang parinig ni Vice Ganda sa isang artista na kesyo maarte at hindi nakikipag-participate sa kanilang programa? Or mas minabuti na lang sanang manahimik at hindi na lang magkwento regarding nga po sa issue nito sa isang artista? Well, mga kaparokya, para sa akin ay yan, si Vice Ganda, hindi na po natin mapiplease kung ano po ang ugaling meron si Vice Ganda. Pero meron naman po kasing artista, mga kaparokya, na sadyang mahiyain, lalo na mga kaparokya, kapag hindi nga po siya in mood para magsasayaw, magkakanta, which is, syempre mali din po yun, mga kaparokya. Dapat laging go with the flow at show must go on yung mga artista na nag-guest para mag-promote nga po ng kanilang event, mapa-movie, teleserye, or ano man pong i-promote nila. Dahil sila na nga po yung binibigyan ng chance para ipakilala, para mas ma-recognize pa po yung gagawin nila or ginagawa nila. Pero syempre mga kaparokya, Vice Ganda is Vice Ganda. Diyan na nga po siya nakilala. Ang magpasaring, ang magparinig. Dahil kung ang gobyerno nga po mga kaparokya ay pinaparinggan niya, how much more pa po kaya yung mga artista. So dito rin natin nakikita na iba nga po ang approach, iba yung style ng hosting ng It's Showtime at ng Eat Bulaga. Ang Eat Bulaga po mga kaparokya, nandun yung pagiging makamasa, pero medyo may pagka-formal. Unlike sa It's Showtime mga kaparokya, kitang-kita po natin ang pagkakaiba ng style of hosting nila, lalo na po ni Vice Ganda. Kumbaga parinig, tira dito, tira doon. Yan ang style ni Vice Ganda, unlike sa mga host ng Eat Bulaga. So, sino kaya mga kaparokya yung artistang pinatutungkulan dito ng unkabogable star Vice Ganda? Paki-comment naman po sa comment section yung sa palagay ninyo yung pinatutungkulan dito ng unkabogable star. So, nandito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.